Thank you very much, sister. Everybody just pray. Father, we thank you for this privilege again na kami, O Diyos, ay pinagkakaisa mo. Isa po, Diyos, ang aming layunin, matuto at aming pang malaman ang kalooban mo sa aming buhay. Lalo na, Panginoon, ang topic po namin na itong hapong pong ito, patungkol po, Diyos, sa maganda po at matibay na relasyon ng mag-asawa. Dalangin po namin na pagpalain mo ang iyong salita at bawat may asawa rito, O Diyos, at ang mga wala ring asawa, pribileyo sa kanila, Lord God, para, O Diyos, matutunan rin nila kung may panahon, ibigyan mo rin sila ng para sa kanila. Thank you, Father. Your name be glorified. In Jesus' name. Okay. Maupo na po tayo. Kung bigyan pa ng Lord po kayo ng pagkakataon, hindi magpasalamat kayo, kung wala na, punta na tayo kung wala nang talagibay, di punta na tayo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Okay, before I give you the message, medyo itong message na ito ay marami pong kanya pong sasakupin. At higit sa lahat, for 22 years na kami ring mag-asawa, huwag niyong sabihin na wala kami ring time, pero hindi kami nagsasampalan, o kaya nagtatadyakan. May panahon rin na talagang, sabihin na lang natin na mayroong maikukorek. Hindi po yung magdemandaan, bagkos may mga bagay na dapat rin maikorek for the improvement, development of a good and strong relationship ng isang mag-asawa. Now, bawat isa sa atin dito, iba't iba po ang sitwasyon, iba't ibang problemang hinaharap, at iba't iba pong klase ng pamumuhay, especially sa ating mga lalaki na may asawa, pamaraan ng paglilider natin, may panahon din minsan masyadong diktadura. Okay? Diktaduro. Sa lalaki, pero sa ngayon masyado yatang mas babae yata ang masyadong demanda. Okay, vice versa natin, baka maramang magagalit dyan. Okay, bago ko po ituloy, sino pong may asawa po rito para alam ko? Majority, ang dami ninyo. Sinong walang asawa? Okay, pwede sa labas na lang po kayo. Kasi sikreto ito Usapang pong mayroong hinaharap. Okay, so kayo pong walang asawa, kasama na yung dalawa nating bishop. Hallelujah. Pero sanay na sila sa ganito pong pagdi-deliver po ng tungkol po sa pamumuhay po ng isang mag-asawa. Dahil na-encounter din, marami rin silang mga members na may asawa rin. And the ultimate lang na ginagamit nilang po, pang-defend po para po sa ganung sitwasyon is based always in the Word of God. Okay? So wag niyong sabihin na kung wala silang asawa ay magagaling rin mga yan patungkol po sa biblical pattern na about po sa pag-guide po sa atin. Now, parang dito lang at ko yatang matutong maganitong magsalita na parang kasi natuto ko rin po sa mga evaluation namin kung tungkol na po doon po sa pag-seminar ay talagang para kang kayo po yung mga estudyante at talagang ituturo namin by details kung paano nating gawin, kung ano po yung dapat nating maituro. Okay. Sabi ko sa inyo kanina, lahat tayo po'y may asawa, may iba't iba po tayong pong problema sa mga anak, problema sa asawang lalaki, at problema sa asawang babae. But now, hindi nating gawing pong problema, tayong may asawa kung may problema, gabagkos gawin nating pong bagay
na ito po ay ikakabuti natin. Dahil maniwala po ako sa kasabihan o kaya sa salita ng Diyos, ang Diyos po ay kanyang i-arrange lahat ng mga bagay na gusot sa ating buhay kung tayo mahal natin ang Diyos. Okay? Walang gusot na hindi po susulbahin o kaya sasagutin o ilagay ng Lord sa tama kung ito po ay hindi niya pinahintulutan. Okay? So ngayon, ang may bibigay ko lang sa inyo pong puntos ay ito po ay magbibigay rin sa inyo po siguro po ng tinatawag natin po na aral. At kung yung hindi para sa iyo, na madawit po rito, sabihin na lang ninyo, hindi para sa akin yan. Okay? Hindi nyo ingatas yung kamay nyo, hindi sa akin yan, pastor. Pero sa totoo lang, para sa iyo yan. Okay. Ang nibigay sa akin na topiko is about keys to a strong relationship. Dalawa ang tatakilan ko rito. We are the bride of Jesus Christ. At dapat rin spiritually ay malaman din natin kung ano ang susi rin para malaman natin kung ano yung matatag na pagmamahal natin o kaya relasyon natin sa Diyos. Yes, magandang relasyon yung mag-asawa, but ang problema minsan, hindi magandang relasyon mo sa nobyo mo. No other than ang nobyo natin, no other than our Lord Jesus Christ. Okay? Yes, holding hands kayo laging mag-asawa, pero po kay Lord na, hiwalay kayo. So dapat balansehin po natin ngayon dito, tatakilan po natin po ng buhay ng mag-asawa, mamaya takilan rin natin ang buhay po ng walang asawa, at gusto pang mag-asawa. Kasi mayroon po nakabinbin ngayon po, this year 2026, na kakasalin ko na naman doon. Halos yata kayo pong mga taga-Japan, galing Japan, ay ako ang nagkasal sa inyo. Karamihan. Nandito yung mga iba, nandyan si Brother Kenny, nandyan si Brother Kino, sino pa? So, gusto ko pong ilagay natin ngayon sa kalagayan ng isa pong, kayo po wala pang asawa, makinig po kayong mabuti. Dahil po, ito rin po ay pwede niyong gamitin sa takdang panahon at pwede niyong hugutin sa tiyempo na kayo rin po ay may asawa. Hindi naman sinasabi na kayo ay mag-asawa na, but in God's perfect time sana. Kaya mag-ingat po kayo pong mga babae at kayo pong mga lalaki, dahil baka kayo makapag-asawa po ng Canadian. Lagi kong sinasabi yan. Huwag sana kayo mag-asawa ng Canadian. Canadian. Yung laging nagsasabi pagdating pala niyang, maghugas Canadian. Puro Canadian. Magtimpla ka ng kape ko diyan. Okay, ang daming klaseng Canadian. And then, isa pang ma-share ko dito, lagi kong sinasabi po doon po sa mayroong kinakasal, they have 5 kinds of ring. Okay, ngayon, ang gaganda yung engagement ring ninyo. And then next na po doon yung tinatawag na wedding ring. After the wedding ring, even Paul said, susunod doon ng suffering. And then after the suffering, susunod na doon yung wandering. And then pag hindi na nalabanan yung pagbawander niya, nagiging tirering. So very careful tayo. Bakit nahihirapan kayo minsan? Dahil po, kung tutuusin kapatid, noon sa first nangako, pangalawa nangako, sa third na, medyo pag wala na pong mapakakain, at medyo mayroon na pong hindi magandang pagsasama, nandun na yung suffering. Kasi lalabas na kung sino po yung napangasawa mo. Tamad pala yan. Kaya nagsasuffer ka. Hindi marunong magluto yan. Kaya kayo pong kung mayroon kang lililigawan, kayo mga binata at mga dalaga, please, pati pagluluto o kaya yung bahay po sa loob po ng kusina, dapat kilala nyo rin sila.
Kayo ang magsasuffer. Maghapon kang naglaba, nag-alaga ng bata, yung asawa mo hindi marunong magluto, kaya sabi niya, oy, magluto ka na dyan. Yun, nakapag-asawa ka tuloy ng ka na dyan. So very careful din kayo. At secondly, advice ko sa inyo, please, dapat malaman nyo rin ang background ng girlfriend or boyfriend ninyo. Baka mangkukulam ang background nila. So very careful po tayo. Kasi, pag ganun po ang mangyari mga kapatid, damay ka doon. So very careful po tayo, pati sana yung background. Kasi ang hirap mayroon po nag-asawa na, and then nagtaka ka, nung kasal na ninyo, siya na nanggugulo yung ama. Siya na po lumalaban sa iyo. Alam nilang pastor kayo, alam ng born again kayo, siya nang number one kumontra po sa inyo. Kaya dapat kilala ninyo ng background nila. Baka sabi ninyo, siyempre lamang dapat, ikaw ay kukulamin kanila rin nila pagdating ng panahon. Unti-unti kang mamamatay doon. Kaya dapat magiging careful po tayo. Okay, advance ko lang po sa inyo kung kayo wala pang asawa. Tayo po'y may asawa na at mayroon na po tayong pananampalataya. Kung ganun ang background, paganism, anumang klaseng background ng family ng mga pangasawa mo, possible, you have the right to break that kinds of curses. God give you the keys to demolish stronghold, especially, naging maayos po sana po yung pamilya yung buo. Okay. In the book of Joshua, chapter 24, and verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me, read it with me, but as for me and my household, we will serve the Lord. Okay? So, baka iba sa inyo po rito po ay unbeliever pa yung asawa ninyo. Walang problema. Dahil po, ang number one dito na pag-usapan po natin is, unbeliever man yung asawa ninyo, believers po kayo. Narinig ko yung testimony nung Sunday, na siya po'y binabawalan ng kanyang asawa, taga Cavite pala yun. Now, nagtaka lang that time nung tinumatawag, ang sagot ng kanyang asawa na ay, huwag mo kaming isturbuhin dahil kami nagba-Bible study. Ang ganda yon. So ngayon, ay gusto ko pong ibigay sa inyo about po yung sagrado pong pagsasama about marriage ng dalawang tao, lalaki at babae, na nagkakaisa sa pag-ibig, respeto at pangako sa isa't isa sa harap ng Diyos at sa harap ng kanilang mga ninong at sa harap po ng madla. In the book of Psalm 127, verse 1. The first key, I give you the 9 keys, but I give you only 3 keys. Tatlo lang susi. Na ito po ay, kung may time pa ako at least, okay, mahaba pa. Number 1 key, number 1 na susi to a strong relationship about marriage is, number 1 is God. Wala nang ibang makapaghihiwalay dahil sabi natin that time, ang pinagsama ng Diyos, walang sino mang makapagpahiwalay. So number 1, ang top na dapat mamuno sa loob ng tahanan. Dahil sabi niya sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house. Verse 1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain.
unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. So only what is from God and has His blessing is truly valuable in life. Alam natin po mga kapatid, na pag tayo na po ay nagbuo ng pamilya, automatic may separate na tayo sa magulang natin. And then, kayong dalawa ay mag-build na kayo ng tahanan, a home. Ito po yung tinatawag na HOME. So inside that home, if possible, ang Diyos din po sana ang mag-establish. So bawat family o bawat tahanan nating ibabangon, number one, kapatid, na dapat nating manguna sa ating tahanan is no other than God. Wala nang ibang katatagan. Wala nang ibang pwedeng ilagay natin po na maging isang haligi sa loob po ng ating tahanan bagkus lagi nating kasama ang Diyos. If there's God inside our family, so nandun po yung fear, submission, humility, nandun po yung love and support. Okay? So, iyan po isang susi, ang Diyos po. Dahil alam po natin, kung wala po ang Diyos sa ating buhay, lahat ng mga activities natin, ang goals natin, that even our family, then all is vain. Wala nang silbi. At the end na po yan is frustration and disappointment. So kung wala ang Diyos po sa ating mga tahanan, kaya be careful po tayo. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kayo po yung may asawa na unbeliever, ang iyong mga asawa, at least nandun kayo sa loob ng tahanan ninyo na nagbibigay po ng covering. Don't you know that tayo pong may asawa na unbeliever man ang asawa natin, pero yung tahanan ninyo, they are covered by God. Dahil po, when you pray to the Lord, naggaganon po kay Panginoon, protektahan mo ang aming pamilya. At least, ikaw po yung tinatawag na salt in that house. Kaya po, kahit ang nakatira sa loob ng tahanan na yan, ay hindi po nanampalataya, but because of your prayer, nandun yung covering. Kaya yung mga asawa ninyo at anak nyo, unbeliever, because of your faith to the Lord, sampid lang sila sa blessing. Kaya dapat hindi kayo magbaback out. Amen. Kaya pagsabihan nyo man nag-back out na, sabihin nyo sa kanila, inalis mo ng covering ang family mo. So very important, dahil alam ko po mga kapatid, na ang isang pamilya, na ang Diyos po ang nagbangon, walang sino mang makapaggigiba. Okay. So that's the number one, ang Diyos. Pangalawang susi ay tinatawag natin communication. Kayo po'y may asawa na narito, na malayo ang asawa ninyo, very important ang communication. Baka matiriring yung asawa nyo sa Pinas, kung hindi kayo makicommunicate sa kanila o kayo nagwa-wonder yan. Kaya may implement na po yung pang-apat na ring. Bakit kaya hindi na siya nakicommunicate? Yun na. Nagkaroon na din. After magtaka na lang, Mami, sabi yung anak mo, Mami, si Daddy nandun po sa isang bahay yung mga may tiriring. Mental. Maraming ganon, hindi niya nakayanan. Mayroon akong na-encounter na ganyan noon sa part po ng Nueva Ecija, na ganon siya. Then after that, ang word ko lang that time sa kanya, dahil inaanak ko rin sila ng kasal, ako pa ang kumasal sa kanila. Ang sabi lang sa kanila, huwag mong i-implement po yung pang-lima pong ring. Bawal yan na ikaw po ay ma-tiriring. Bagkos, yes, nandun ka sa wandering, pero kaya natin pong masolbihan by communication. Okay. Very important po ang communication ng bawat mag-asawa. Magkumustahan naman po kayo. Buti pa yung iba, lagi niyong kinukumusta yung pastor ninyo, pero po yung sarili mo ay hindi mo kinukumusta. Bakit sinabi yung sarili mo? You are one flesh. Kung anong kalagayan mo, dapat ganoon din ang kalagayan
ng asawa mo. Ano pong reason? Mapayapang pag-iisip mo dahil at dapat mapayapa rin ang pag-iisip po yung asawa ninyo sa Pinas. Okay? Wala nang mag-amen. Say it, amen kayo. Kasi di ba yung amen kanina is, hindi natutulog yung amen ha? Hindi hihinto. Bagkos, maki-agree kayo. Okay. Number 3 is about trust. Ito yung pinakamahirap minsan ma-develop sa heart ng isang Kristiyano, ay isang tao. Tayo mga Kristiyano, wala na ito eh. Kasi minsan sa tiwala natin ay baba o kaya ma-divert po yung tiwala sa hindi pagtitiwala. Alam niyo po, dito natin po narinig ko po yung word na dahil minsan po ay sa minsan nakakatakot yung ag-imon nga eh. Ano yung imon? Yun. Doon nyo alam na ang pagsaselos natin ay pwede kang pumatay. Makakamatay yan. Kaya dapat tayo ring mga nandito sa Japan, wag naman sana kayo gagawa po ng paraan para magselos ang asawa ninyo. Oo ba? At sila rin, dapat hindi rin sila magsiselos po sa inyo dahil we are Christian. Pero kung ang believer yung asawa nyo, sabi ko nga sa inyo, be a good light and be a good salt sa kanila. Okay, communication, I trust. Ang pagtitiwala o paniniwala ay ito po ay sa pong bahagi ng katapatan natin sa Diyos o kaya sa kanila. Dito natin makikita yung tinatawag natin na katapatan. Hindi sana yung maririnig natin minsan na sabi niya yung isang mag-asawa. Sabi niya, tawagan ko nga si Mrs. kung nasaan siya ngayon. Tinawagan niya. Kring, kring. Pangatlong kring, iba na. At least sinagot. At sabi itong asawang lalaki, nasaan ka ba? Dito ako sa bahay. Then, sige nga, kung nandyan ka sa bahay, isaksak mo nga yung blender. Oh. Sinaksak yung blender. Sabi yung blender, nandiyan ka pa tato sa bahay. O sige, thank you, bye-bye. 20 minutes, 30 minutes, tumawag ulit yung lalaki. Dahil wala siyang tiwala eh. Kaya maingat rin kayo mga babae at mga lalaki, magkayo sana makapag-asawa yung walang tiwala sa iyo. Sigurado pasaksak niya sa iyo yung blender. Sinaksak ulit yung blender. Hindi rin ulit po, sinaksak ulit. But you know, sa ganun pong klase po ng isang asawa, hindi natin ma-blame kung unbeliever po sila. Dahil po, pag nandun na po yung time na sila po ay mayroong pong tinatawag na mawala yung tiwala, lalong-lalo na po kung walang communication, doon na magsimula. So very important po mga kapatid yung tiwala ng bawat isa dahil kapag mawala yung tiwala, maniwala kayo o hindi, doon na magsimula ang anay na lilik o kay sisira sa tahanan natin. Kasi kung ano na po ang mailalagay sa mind ninyo, mind natin, sa isipan ng bawat isa, na ito po'y paraan para mawala yung tiwala mo, and then after that, masisira na. Okay? Mapagkatiwalaan sana, your trust. Kahit anumang klase po, kahit sino man pong kasama, you need to trust it. Amen? Nanghilap na mag-amen. Mahalaga yung tiwala sa relasyon. Okay? Pang-apat is your respect. Paggalang mo, kahit sino po yan. Minahal mo nga yan nangako ka sa kanya, dapat galangin rin ninyo. Bagamat ang respeto po ay ito po yung tinatawag natin na susi na magkaroon po ng tinatawag na perfect harmony and perfect understanding. Very important po ng respeto. Alam niyo mga kapatid, kahit man ikaw po na babae ay mataas ang pinag-aralan mo at walang pinag-aralan yung pangasawa mo at wala kang respeto sa kanya, nakakahiya. You disobey the word of God kung ganun. Both, kung may respeto ka sa sarili mo,
dapat respetuhin rin natin ang ating asawa. Ganun din po sa inyo pong mga babae, you need to respect also your husband. Why? Pag mawala ang respeto, kapatid, ng bawat isa, doon na magsisimula yung sabi nila na hindi na magandang pagsasama. Okay. Disrespect is a danger. Kasi yun po ang lagi kong sinasabi rin sa mga kasama ko. Pag nawala na yung respeto po ng babae sa lalaki, kahit anong gawin mo doon, hindi mo na maibalik yung dating respeto. Kaya dapat ang gawin natin is i-develop natin, lifestyle natin, yung sabihin natin, good morning, as part of respect. Sa akin, ang tawag sa akin ni Mrs., mula na pong incorrect po ni Bishop ng tinawag ko kasing mama. Nandun na Hong Kong kami. Ano, Oliver? Mama mo? Malilito ang mga bata, sabi niya. Ay, oo nga, Polo. Sorry po, Bishop. Ang tawag ko na ngayon sa kanya is layad. Ang tawag niya rin sa akin, sinamit. Kasi, o kaya ko minsan, Mrs. Fabian. Pero karamihan dun ang tawagan namin is, layad sa akin, sa kanya rin, ang tawag niya rin sa akin, sinamit. Alam niyo ang layad? Love. Salita kasi ng igurot yun. Layad. And then sinamit, salita rin po ng Ilocano yon. Alam yung sinamit? Honey daw. Sugar. Matamis. Sweetheart nga. Siyempre, sweet nga kaya sinamit. Okay, so dun po yung in the first, sa buhay rin namin, sa totoo lang, ayaw kong mag-asawa ng igurot. Igurot ang napangasawa ko Dahil ang naging teacher ko noon kasi nung high school ako, mga igurot po doon, ang lalaki ng butoy. Yung taga Trinidad na sina Mrs. Paling, Miss Paling that time, taga ko sila. Ang teacher ko nung high school ako, sabi namin bang liliit nila, taga Trinidad Laki ng katon. Ibaloy pa naman. Doon ko naranasan sa kanya kasi na binato ng eraser board. Kasi nagkakantsawan lang kami, mamaya nakita niya lang akong kumakantsawan. Hindi ko namamalayan. Chok na, yung nakakakahon na chok. Dito ko mismo. Kaya in that time, sabog ko na, ayaw ko ng igurot. Pero nagtaka ako, igurot naman, totoo ang napangasawa ko, but I love her. Kasi pinili ko Sa totoo lang, nung first na namit ko, taga Hong Kong sa in that time Possess the land. Impakilala sa akin ni Sister Bell, Dunggil. And then sabi ko, nung unang sabi ko sa kanya, nasa Hong Kong sila, hindi igurot yan, sabi ko agad sa kanya. Igurot nga. Magkapit bahay pala kami doon sa church sa Bangaw. Naasan ako sa Bangaw, itong bahay rin nila. Nung nakita ko, praise the Lord pa rin. Umalis sa pakyat na ganun. Ginanon ko yung kamay ko. Huwag yung gawin yun kung wala kayong faith. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, preserve mo para sa akin yun. Baka sabi ni Yuri mamaya, sister, sabi ng Lord, possess the land. Akin ka. Huwag niyong gawin yun. Pinag-pray ko lang, Lord, I pray. Hindi ko sinabi sa akin na yun, preserve. I-preserve mo, Lord, kung para sa akin yan. Praise the Lord. After 1 year, in-preserve talagang totoo ng Lord. Huwag ko nang pinakawalan pa. Kasal na. Okay, so now, in that cases, may mga time na kayo na po ay yung expectation mo sa kanya ay parang malabo. You expect mo on that time sa kanya,
Yan ang gustong mga pangasawa dahil baka may panahon siya ay ganito, ganito, ganito. Ano bang mga bagay na ginaganito mo hanggang naging anito? Nawala. Pero alam nyo, I respect her in the way of her life. Kasi ang medyo naming hindi pagkakwan nun is about sa pagluluto. Ayaw niya na may bagong. Ilocano ako, mahilig ako sa bagong. Bagoong. Bagoong. Alam niyo, bagoong? Ayun, kayong mga taga-Pangasinan, kilala niyo, kayo ang gumagawa dun eh. And then sa akin rin, hindi rin ako sanay po sa inlambong. Ano yung inlambong? Yung i-boil na lang po yung sayote, and then after that sabi, ay, ito ulam natin. Oo. Kung gusto mo ng bagong, yan, may kalamansi. So doon ko po nakita na, doon ko rin napag-aral, I need to respect yung klase ng kanyang upbringing niya. And then doon na kami nagsimula, okay, bukas ikaw magluto Ako nagluto, pinakbat. Bagong na naman. Doon nagsimula na, hindi pala mabaho ang bagong. Siyempre, pinasarap ko para at least matikman niya ay hindi amoy bagoong. Yun. And then after that, hapon siya may magluto. Ano lutuin mo rin? Siyempre, lambong. Sayote. Ugot, talbos ng sayote. And then after that, at least, and then after that, sabi ko, sige, igisa mo yung bagong para hindi masyadong maamoy. Sige. Doon kami nagsimula na sabi ko, I respect po yung klaseng pamumuhay niya at pamumuhay ko rin until the time nagkasama at yun na. Ngayon, mahilig na sa bagong. So sa akin rin ngayon, ang hinahanap ko dahil po napapag-aralan din natin about po yung healthy food, ay gusto rin po na doon ibalik na natin yung gusto siya na ang pinagluluto ko. Sayote. Okay, alam na niyang gagawin niya. Never niyang lagyan talaga ng anong klase pong asin man o ano man hindi niya lalagyan. Boil na lang namin. Kasi gusto ko yung mabuhay ng mahaba eh. Lalo ngayon, tignan niyo man medyo may pulpito na. But at least, ang laki ng pagbaba ng ng timbang ko. Pero pinatas naman yung timbang ko ngayon dito. From 80, naging 82. So, baka mamaya 83 na. Kasi 3 days na namin dito. Okay, so but by the way, about respect, malaki pong impact yan. Malaki po na magbibigay po ng madikit ninyong pagsasama if you respect your husband and your wife. Dahil dun mo po hindi niya masukat, dahil hindi niya makukuha yung respeto sa labas. Hindi niya rin po matatanggap yung respeto sa magulang. Sa iyo po nanggagaling. At alam niyo mga kapatid, siyempre part of respect, sabihin mo rin sa kanya, ang galing mong magluto. Kahit hindi magaling magluto. Ang sarap yung pagkain, kahit hindi masarap ang pagkain. Pero sa totoo lang, baka sabi niya, ay pastor, hindi ako honest kung ganon. Eh di habang sabihin mo muna, and then after that, saka isturo. Ganon lang naman eh. Okay? Kahit tinurong ko siyang magluto ng pinakbet, sabi, and then after that, okay, masarap yung luto mo. Pero ngayon, matuto ka rin sa klase ng kung ano ang dapat unahin, pangalawa, kaya ngayon po ang number one ngayon na lagi pong nandun sa tabi ko na nagluluto ako, yung bunso ko naming anak. Picturein niya, ilista na kung ano pong mga ingredients, then pag wala na kami, gagawin niya rin. So maganda yung kayo pong mga anak na hindi marunong pong magluto, punta kayo sa amin at turuan po ng anak ko. Magaling silang magluto, kaya kahit wala na kami sa kanilang, sabihin lang, papasan yung pambili namin. Okay, bahala na kayo dyan. Yan ang lutuin ninyo. Mamaya, picturein po yung luto nila. Ito po yung linuto namin. Ang galing. Di ang saya. Alam mo na, hindi sila magugutom dahil po sa bagay na ganun po. Okay. So, you need to respect. Kahit sino man yan, kapatid, respeto nyo Hello? Because this respect, it make you ugly in the sight of your husband. Pumangit ka man na pumangit. Ang ganda mo noon, pero pag dinespeto mo, yung sabi ni Bishop, 2 na ang tingin niya sa inyo.
Maganda ka sa kabila, pangit ka sa kabila, naduling na siya. Naging ugly na po tayo. Kaya very careful po tayo because disrespect ay may susumpa kayo. Mga babae. Remember Mika, wala siyang respeto sa kanyang asawa na si David. Nung sumasayaw po si David, anong sabi niya doon po sa kanyang puso? Ay, doon niya po parang siguro sinabi niya, grabe naman, grabe naman asawa kong king. Nagaganon rin that time. Ganyan ang kanyang ginagawa. Walang damit na nagsumasayaw. Ay, may damit. Pero inalis niya lang po yung balabal niya. So, very careful po tayo, maging barren man tayo. Nabubuhay ka man sa mundong ito, pero maging barren po kayo. Pero alam niyo mga kapatid, baka sabi ninyo, bakit si Pastor? Baka sabi niyo, silang anak. Wala akong pakialam doon. Ang pakialaman ko lang po is, yung wagas, dahil kung plano ng Lord po na ganyan, wala tayong magawa. Only God. Ito po lang po, advance po, sana, na dapat ibigyan natin po ng respeto sa asawa nating mga lalaki. Vice versa, tayo pong mga lalaki rin, irespeto nyo man kasi rin ang asawa ninyong babae. Huwag nyo silang gawin po, minsan sa totoo lang, pastor po ako, alam ko kung sino man kasama ko. Minsan pag nagkasama-sama yung mga lalaki rin, minsan istoryahan rin nila ang asawa nila. At yan po yung sinasabi ko, never nyong pag talk of the town yung asawa ninyo kapag kayong mga lalaki. Ang dapat sabihin nyo sana doon is, dapat sabihin nyo doon is magaling ang asawa ninyo. Hindi yung usapan ninyo is, misis ko, lumabas lang ako. Paglabas ko lang, yam-yam ng yam-yam. Ayun, yam-yam. Ngangak, gagak. Dada ng dada. Huwag niyong gagawin yun. Very important in disrespect po yun, kapatid. Kasi dapat, intindihin po ninyo, pag ginawa natin, ikaw na mismo, punta ka na lang sa harapan ng salamin, untog mo na lang yung ulo mo sa salamin. Dahil po, pag ginawa natin, you're one body. Isang katawan na po kayo. Siyempre, in that time, pag inistorya mo that time, nakita ka rin na, yung asawa yan, ganyan yan eh. Di nakakahiya. Hello, mga nahilig magkismis sa asawa niya, please naman po, maawa naman kayo sa sarili ninyo. Wala na mag-amen. Yes, Lord. Sabi na lang, thank you, Lord. Okay? So, papangit man tayo sa harapan po ng ating mga asawa kapag hindi natin sila respeto. Okay. Number 5 is about forgiveness. Anumang klase ng kalagayan ng iyong asawa, kapatid ko, matuto tayong magpatawad. Remember, even in the cross, in time of pain ng ating Panginoon, still ang susi kung paano magkaroon ng close relationship ng tao at ang Diyos is the word, Father, forgive them. Tignan niyo po naghiwalay po ang relasyon ng tao at sa Diyos. But because of Jesus Christ, siya po ang nagpalapit. Sa pamagitan lang ng sigaw niya, the 7 last word of Jesus Christ is the word, Father, forgive them. Isa po ako na malayo noon sa Diyos, pero sa pamagitan ng kapatawaran, nagkaroon kami ulit ng magandang, strong relationship namin sa Father. Ganun din sana sa ating mga kapatid. Pag nagpatawad na yung asawa ninyo, huwag naman sana kayo pong galit kayo ngayon, hanggang bukas pa rin, galit pa rin kayo, ang haba pa rin ng simangot ninyo. Huwag sanang ganon. Pag time na po nag-ask ng forgiveness sa iyo, sino ka ba hindi dapat magpatawad? Alam niyo po, kapatid, pag kayo natulog na, nagtalikuran pa kayo, bumangon kayo bukas, magharapan kayo, and then after that, gano'n naman kayo ulit. Wala na. Imbes na ang ganda yung harapan ninyo, usapan ng may asawa dito, kayo pang wala pang asawa, na kayo mag-imagine, ano naman doon? Usap kayo, and then after that, hello, kahit ngumiti ka, kung hindi ka nagpatawad, kapatid, doon mo makita, ngitian mo, tapos, maganon siya, ay wala na. Sabi mo na lang, thank you Lord, patawarin mo po kami. Dahil hindi namin alam ang ginagawa namin. So very important po about forgiveness. Dahil po, yun po yung hadlang sa paglago ng ating pong pananampalataya at higit sa lahat, ang ating pong pagbangon ng ating mga pamilya. Okay?
Sino po dito po ang isa ang anak? Okay. Dalawa ang anak. Tatlo ang anak. Apat ang anak. 5 ang anak. So, 4 ang isa rin ang 5. 6 ang anak. 7 ang anak. Parang nahiya nang magtaas. Baka sabi niya, ako ang highest bidder. Okay. Alam nyo, I am proud to say, congratulations sa maraming anak. Bakit? Di nyo alam baka in the time na yung isa yung anak ay isang lawyer din. Yung isa ring anak na isang doktor. Di nyo alam yan. O kaya saging mayor. Kaya, ibinigay ng Lord po yan po sa inyo mga kapatid, pero kaya nyo pong i-guide po sila dahil hindi po kayo bibigyan ng Lord na ganyang karaming anak kung hindi alam yung kaya mong i-manage. And remember, they are the small society na dapat nating i-manage tayong mga kaya mga anak nyo sana, involved din po sila sa ministry. Are you with me? Yes, involve you sila. Hindi naman sa akin, I thank the Lord, hindi ko makita na balog. Ano mo, balog? Lakwatsero ang aking mga anak. Dahil, una ay hinubog namin po sila sa loob po ng church through ministry. Kaya bata pa si Esra that time, 6 years old yata nung punta kami ng Hong Kong. Drummer na siya. And then, dinisciple itong Esra, yung kapatid niya na drummer. Nag-disciple niya yung kapatid niya. Kaya ngayon, kahit hindi na po, wala po sa loob po ng church ang hindi mag-prepare po ng mga instrument na gano'n, yung panganay dahil siya po nag-aaral po sa school, mapagkatiwalaan na po yung pangalawa. Siya na mismo ang gagawa, okay, itong kunin ko. Prepare niya lahat. Mas masinop yung isa. So doon ko rin nakita, pero dinisciple yung isa. Ganon din yung una, yung panganay, masinop talaga in that time, lahat ng bagay. Pero mas grabe naman sa kusina yung isa. Lahat doon po sa kusina kung saan po yung lagyan na ng sulat. Ilagay niya, cups only. Dito rin po ilagay is, sandok only. Lahat sila nagsulat. Kaya nagugulat na lang ko. Kaya yung lahat ng pumunta doon, hindi na sila mahirapan maghanap dahil then after, pag nagtapos silang maghugas, siya nang papalit. Sabi niya, mali kung saan yun nilagay yan. Nakasulat nga yan eh. Ganun po talaga mag-train din sa anak. Okay? So doon ko po nakita na I am proud to say that. Why? Because nakikita ko. Even inside, sa loob po ng CR, siya nagsusulat doon. Pati yung paglagay po ng sarap, sabi niya doon, ilagay niya, iwanan niyo ang sinelas niyo sa labas. Minsan ako'y nahihiya eh. Dahil yung anak, nakikita niya. Why? Because of good management sa mga anak. Okay. Napunta na tayo sa anak, imbes na mag-asawa. Okay, forgiveness. And number 6 is about quality time. Maraming mga pamilya minsan, kumakain na nga sila, nagse-cellphone pa sila. Kahit man lang sana sa kainan po, sa lamesa, dapat nandun rin sana po yung ikaw na kasing asawang lalaki, sige, kain-kain lang dyan. Mamaya, medyo rin po nakuha na yung asawang babae, sabi niya rin, kain ka na rin dyan. Wala na, mamaya, kinuha rin yung isa yung anak, yung isa, tak, wala na. Wala na po yung yung word quality time is dekalidad na pauras. Na dapat, kung yun po yung time na pwede kayong magkasama-sama doon, hindi lang alam nyo sa quality time, yung lalabas po kayo, hindi po. Even in your house, because that is your home. Well, kaya nga hindi po pwede doon sana sa labas kasi maingay sila sa labas. Doon sa that's quality time ninyo. Ang alam yung suro, quality time ninyo is lalabas kayo sa Jollibee o ano man, hindi po. Hindi na ididikit yung lugar na yun. Ang naididikit yung bahay ninyo. Where God is there. At doon nyo po, pag nandun po,
Siyempre, pag may conversation na kayo, God is there. Di ba? Punta kayo sa maingay na lugar. Kausap mo ba yung anak mo? Hindi. Doon, mismo. Ang alam niyo suro, punta kayo sa kung ano man. Hindi po yun. So, very important po yung time natin para po sa ating mga sa asawa rin ninyo. Hindi po sa akin, gastos pa kayo, punta kayo sa labas. Yes. Sa totoo lang, hindi kami lumalabas kay Mrs. Kasi kung may conversation na kami na mas maganda, doon na lang po sa kwarto namin, where God is there. Dahil doon mo po makita talaga that quality time ninyo, yung sabi na, dekalidad na, doon yung masabi. And according to the Bible, ang conversation na yung dalawa is, God is there. Because yan po ay covered by God. Okay? Andun ang Lord. Kasi yung mga rooms ninyo, you dedicate it to God, Lord. Muna ngayon, ikaw na po ang may-ari po rito. Ikaw na po ang mamuno sa bahay na ito. Kaya nga sabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. So God is there. That is your temple. That is your home. Okay? Huwag niyong, ang alam niyo so, quality time is lumabas kayo, mag-swimming kayo. No. Gastos lang kayo. Pambili na lang ninyo ng lechon sa bahay ninyo. Then uwi na kayo. O, magsalo-salo kayo. Hello? Parang, ay mas magandang mag-usap po sa, hindi kayong, alam mo, ganito ang dapat nating gawin, na kung ano nakikita mo dun. Hindi quality time yun. Kaya nga tinawag na dekalidad na oras mo. Tamang oras na magkasama kayo, hindi po yung solution is you go outside. The solution na kasama nyo doon, especially that involves your sons and your daughter, mas maganda doon po sa luhay niyo. Mahirap yun. Okay? So, number 7 is, doon po sa versikulo doon is Song of Solomon. Chapter 7, verse 11 and 12. Oras na ginugol mo, nakasama mo ng yung asawa, at nandun po yung attention, at walang distraction, mapalalim at mapatibay ang iyong ugnayan pag kayo po'y nag-usap ng maayos sa isang lugar. Okay. Number 7 is support. Pagtulong o pag-encourage o pagbibigay ng comfort sa isang tao sa mga panahon ng pangangailangan at pagsubok. Sa relasyon, support ang nagpapatibay ng tiwala at pagkakaisa para mapagtibay at manalo sa anumang pagsubok. To support one another. Okay. Dito natin makikita na that true support o kaya tinatawag natin na pagtulong ng bawat isa, malaki ang impact yan. Sa pagtulong mo sa kanyang kalagayan, malaking impact dahil wala nang ibang tutulong sa iyo, lalo na kung family problem, kundi kayo rin pong mag-asawa. Huwag mo nang sabihin pa sa kaibigan mo, kapitbahay mo, o brethren mo, kung yung problema is between you and your husband, your wife and your husband, kayong mag-asawa. Saka lang siguro, nalalapit kayo sa spiritual father and spiritual mother natin pag hindi nyo kayang gawin o kaya ma-solve yan. You ask advice. Pero kung kaya pa na ninyo, na-manage po at higit sa lahat, para makita nyo po yung tunay na suporta, hindi lang sa financial. Pero pinakamagandang support ninyo sa asawa is emotion po niya. Di nyo alam, that emotion minsan ay yan po yung nagbibigay po ng hindi maganda sa kanilang pag-iisip. Pero kapag sinuportahan mo financially, materially, spiritually, lahat na, emotionally, mas mapatatag. Siyempre sabi niya sa inyo, wow, yan ang asawa ko. Suportado. Hindi tarantado.
Yes. Suportado sa iyo. At doon niya rin, makita niya rin, kahit yung babae, kapatid, pag ilagay mo yung suporta mo sa kanya, alam mo po, hindi mawawala sa isip ng asawa mo yan. Kaya ikaw rin po, na babae, nasuportaran mo rin po yung kanyang kahinaan ang iyong asawa, hindi mawawala ng kanyang isipan yan. Bagkus dala-dala po niya yan, hindi lang dala-dala, baon-baon niya yan, na kahit ikaw na ay mamatay na, yan pa rin ang testimonya sa iyo. Narinig ko sa mga patay. Sabi nila natin, yung namatay yung pastor natin, ang pastor natin na ito, siya po'y mabait. Tingnan mo, ang bait. Puro mabait. Kaya in that time, nung ako'y nag-preach na, medyo binalandra ko yung salitang mabait, hindi nagagalit. Lahat ng pinakamabuti na yung support po niya sa family, lalabas lahat. Sa time na po ng kanyang lamay. Pero na ako'y nag-preach, sabi ko sa kanila, sinungaling tayo. Sabi ko, ba't di nyo sabihin ang totoo? May panahon rin. Ganun na siya rin po ay nagalit. Hindi yung puro, hindi nagagalit. Maniwala ako dyan. Kaya lagi kong sinasabi, lahat ng patay. Diniretso ko that time sa Kalinga. Mention ko na. Nung lamay ni Pastor Jordan. Puro mabait yung sinasabi ni asawa niya. Sabi ko, kami kay Pastor Haji ang nakatugan that time the whole day na mag-preach. Nagsalita ko. I'm very sorry. Ang ganda, kayo pong mataga-Kalinga, ang ganda yung narinig niyo about the story. About the support na binigay niya sa inyo. Pero may time, kayo pong mga musician, di ba nagalit din sa inyo minsan? Oo. Opo. Pero yung galit na yon ay makadiyos na galit na nagbigay sa amin ng aral at nagbigay rin po sa amin po ng ikalalago namin. Dapat yun ang kadugtong. Siyempre kung sabihin, nagalit rin sa amin noon. Nagalit? Hindi nyo alam, part na suportaran po niya yung pagiging stubbornness natin and the reason nagalit yung tao. Para matutunan po tayo, mayroon tayo pong malalaman patungkol po sa pamaraan na godly anger niya. So, in our part din, brothers and sisters, part to support your husband, i-correct rin ninyo sila. Para hindi niya uulitin. Si Mrs. ko, kinorek niya ako talaga. In corner niya pa ako. Yes, I'm willing nga makorek dahil alam ko, ikakabuti ko. Dahil hindi po yung talagang palupaluin ako ni Mrs. ano man doon. Sabi niya, next time, pero hindi niya, next time, hindi ganoon. Hindi sabi niya, okay, sinamit. Ano yun, layad? Di ko alam na iko-correct niya pala ako. Part na gusto ko na next time ay hindi mo na gagawin. Support niya yon at protektahan niya rin ako, baka magawa ko ulit. At alam niyo, naging encouragement sa akin yon. Thank you, Lord, dahil doon ko po makita na mahal niya ako dahil ipinakita niya emotionally, spiritually, guidance and support ay nandyan po. Amen. So kung yung pong asawa mo ay tahimik lang at hindi kanya po ikinikorek, hindi suporta yon. Di ba? Wala na. Magtinginan yung mag-asawa. Baka mamay i-corner niya rin ako ito. Walang problema. Pero ang ginagawa niya, hindi yung in front of the people. Ginagawa niya is, pag matulog na kami. Alam niya eh. Pero hindi minsan, pag nakatulog na ako, nagsasalita, mamay gisingin niya ako. Narinig mo yung sinabi ko? Kunwari, nagtulog-tulugan rin ako. And then after that, umupo na ako. Okay, para sa iyo rin po ito. Yun. Hindi yung, mali yung ginawa mo, ginagawa. Hindi po ganon. Hindi support yun, kundi galit yun. So support is, makaramdaman niya sana yung care mo sa isang tao. Hello? Ganun niya ako, sa likod ko, ganun niya. Alam mo, mali yung word mo kanina. Nung una, bilang isang ama at pastor, ano yung sinabi ko na naman?
Oh, parang kuwan naman ako. Mamaya, wag kang magalit. Para maintindihan mo ito. Oh, ang galing na. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Tama yung sinabi ko, Lord. Tama yung in-declare ko, Lord, preserve that woman. Oh, kung hindi para sa akin, ilayo mo. Ganun lang naman. So, tama po, dahil doon ko po nakita, and then, sa akin rin, bilang isang, grabe rin minsan iniisip ko bilang isang overseer, kung minsan ang problema ng Mindanao, ako ang magawan. May problema sa Davao, Oliver na naman. Lalo may pagsumbong sila kay Bishop, sabi niya, Oliver, anong gagawin mo dyan? Sabi ko naman, thank you Lord. Sa Bishop, gagawa ko ng paraan. Di niya alam, iniisip ko, anong paraan na gawin ko dito? So doon ko po makita, and then maintindihan na niya. Kaya sabi niya, sa ministries, I will support you. Kaya, doon ko po nakita yung, the part of support is not only bigyan niya sa iyo ng sapatos mo o ano man doon, bilhan ka ng ganito, hindi po. Very important about spiritual na support sa inyo. Hindi po magbibigay po ng kaayusan. Bigyan ka nga ng sanelas mo, bilhan ka ng magandang damit mo, para lang may gagamitin ka sa harap ng pulpito. Hindi po yung full support yun. Ang pinakamagandang full support mo is emotionally support. And then after that, pag maganda na po yung maliwanagan ka, wow, makita mo rin po yung bagay na dapat, ang ganda, nga, ano. And then suppose masabi mo na, thank you, Layad. Then sabihin niya rin sa akin, welcome. At least, in my part, thank you, Lord. At least, mayroon din akong natutunan. So, tayong mga lalaki, open-minded rin tayo sana. Amen? Kaya rin pong mga babae, yung pag-support natin sa kanila is, maranasan nila talaga na may halo o kasamang kalakip ng respeto at pag-ibig. Strong relationship. And then the number 8, ito na ang lagi pong may nagsisihan. Embrace reality. Tanggapin mo na. Yan ang realidad pong buhay. Nandyan na, tinanggap mo na sa bilang asawa. Minsan, meron pong maririnig na, ganyan pa lang asawa ko. Kung alam ko lang, ganyan ka. Naawa, yung isang girlfriend ko ang inasawa ko. Yun nalalabas. Yung talagang katotohanan. Alam nyo kapatid, hindi po tayo dapat magsisisi sa binigay ng Lord na asawa natin. Dahil po, design po ng Lord at alam din ng Panginoon, hindi mo lang kasi makita yung word ng Panginoon, ng Diyos po sa Genesis na, I will make, anong word? Suitable or helpmate mo. Fix. Kung ito po ay tornilyo, dapat fit po yan para mahigpitan. At yan po yung ibinigay ng Lord. Bakit hindi po Amerikano ang ibinigay ng Lord na asawa mo? Tignan niyo po, ang galing ng Lord Kaya huwag niyo sanang sasabihin sa asawa ninyo, alam ko lang na ganyan ka. Ang baho ng paa mo. Hindi ganyan. Meron akong narinig ganyan Ang hirap pala yung irito-rito mo ng tao Then irito, nung sila nag-asawa niya, yung ibinigay na asawa mo, first night namin. Bakit? Baho pala ng paa niya. Kaya hindi maganda yon. Mas maganda yung prayer ninyo. And then, after that, pag nag-asawa na kayo, huwag yung sabihin, ang lakas ng hilik niya, ano man dun sinasabi ninyo. Ang baho ng hininga, ano man mga bagay na ganon. Hindi po pwede yun. Panot pala siya, gano'n, ano mo sinasabi? Napatingin ako doon tuloy sa Okay? Embrace the reality. Ganyan na talaga. Ang gawin mo lang sa kanya is, ang titignan mo lagi, yung picture niya nung dalaga pa. Sabi mo, siya noon to.
Sa akin, sa totoo lang, kinitignan ko yung picture ni Mrs. ko, ang payat niya noon. Coca-Cola ship. Pero ngayon, Coca-Cola ship pa rin. In can. Mrs., I love you. Peace be with you. Embrace reality, yes. Totoo naman, sinapastora noon, naging pastora na doon. Maganda siya, siksi. Coca-Cola ship. Ngayon, flat ship na. But you know, I embrace that. Why? Nandyan na. Siyempre, tumatanda na tayo. Huwag mo nang isipin noon yung sa nag-edad na ng 23, 25, 20, 30, ganun din na. Ngayon na po ay, medyo mag-ugod-ugod na. At siyempre, doon mo pa rin. Thank you, Lord, level of our lives. And then, thank you, Lord. Ganun lang. Hindi mo yung, minsan doon po yung expect mo sa Kanya, ay hindi mo na makikita ngayon. Remember, brothers and sisters, ang tao po ay may pagbabago. Lalo po tayo minsan, na magbago man ang ugali ng asawa ninyo, asawa natin, pero hindi sana magbabago yung unang tingin mo sa Kanya, na mahal mo pa rin yan. Amen? Ito ang inasawa ko noon. Ito ang binigay ng Lord sa akin. Ngayon, huwag ka sanang magsisisi. Pagkos, according to the Bible, siya yung ibinigay ng Lord para sa iyo, suitable. Talagang fitted po yan. Yung sabi ko sa inyo, bakit hindi kayo binigyan po ng Lord po ng Negro? Kaya binigyan ng Lord ng Amerikano, binigyan niya sa iyo po ay Bisaya, Ilongga, Pilipino, Ilocano, Igorot. Hindi pala. But at least, yun ang design ng Lord sa family. God ordained family or marriage. Okay? The last is, be a best friend. Wala nang ibang best friend mo. Alam niyo mga kapatid, ang masakit minsan, buti pa yung problema, ay sabihin mo sa best friend mo, kasi sabi mo, best friend ko siya eh. Na kahit na po yung bagay doon po sa loob po ng family niyo, ma-share niyo sa kanila, dahil you expect it, na yung pinagsabihan mo ay mapagkatiwalaan. No. Wala nang ibang mapagkatiwalaan sa loob ng bahay kundi yung family mo and our God. Kahit best friend mo yung kapatid, may panahon rin, ichichismis ka niya rin yan. Pag sinabi mo yung problema niyong mag-asawa, mamaya, nasabi niya sa iba, yun na. Who is your best friend? Your wife and your husband. Kasi kayo ang laging nagkakasama. At ako po'y nagtitiwala na huwag nyo kasing ibilang yung asawa ninyo as a servant. That even Jesus Christ, sabi niya doon kaninang umaga na nabasa natin, binigay po ni Bishop Evelyn po about, hindi na ko kayong tatawaging alipin, kundi best friend. Are you with me? Kung bakit po ang relationship nating mag-asawa minsan, bakit mayroon pong hindi maraging nagkakaintindi? Dahil ang tingin mo sa asawa mo, enemy mo kasi. Tingnan mo kung mayroon kang kagalit. Grabe. Ang anong klaseng iniisip mo, anong klaseng pamaraan na gawin mo, dahil galit ka eh. Dahil ang tingin mo sa kanya is enemy mo. Pero kapag kaibigan ang tingin mo sa kanya, bababa at bababa yung galit mo because you have a close relationship bilang magkaibigan. Now, please, huwag nyo sanang ibilang ang ating mga asawa na enemy ninyo. Amen? Mag-amen yung may asawa. Yung walang asawa, okay. Ganito, minsan, may panahon na parang enemy nyo ang asawa natin. Dahil kung minsan, dahil may time na medyo, may panahon rin na kahit kabait ang asawa minsan, may panahon din na siya'y magalit din. Mabulyawan niya tayo, o kaya mapagsabihan nila tayo, minsan hindi mo kayang mong tanggapin, kayang tingin niya sa inyo, 4 ang sungay mo.
Kaganon siya. Dumating ka sa bahay ninyo, good morning, hindi siya umiimik. Enemy ka na yon. Okay? And then after that, bumangon ka na bumangon ka ng umaga, kape na tayo. Kape ka lang dyan. Enemy mo na yon. Bakit po nang ganon? Dahil minsan, tayo ay hindi natin maintindihan yung bagay na gusto ng Lord na i-mold. Number one sana, nilagay natin, Lord, inalaw mo naman po ito at alam ko, mayroon namang magandang blessing na gagawin mo para sa... Mayroon naman gusto mong i-mold sa aming pong mag-asawa. Ganun lang po. And then, Lord, hindi ko enemy ang aking asawa, kundi siya po'y best friend ko. Are you with me? Okay. So yun po yung 9 po na susi. Kung paano po maging strong ang relationship po natin. Una, ay laging nandun sa word, seek ye first the kingdom of God. Always God. Kung may problema, ibigay natin sa Lord yan. Ganun lang. Then pangalawa is your communication. Kayo pong malalayo sa iyong mga asawa, you communicate them. Para hindi po makialam ang diablo. Okay? Yung tiwala nyo, kahit malayo ang asawa ninyo sa inyo pong piling mga kapatid, please, put your trust to them. Lagi yung sasabihin na pag mag-communicate is, I trust in you and I love you. Ganun lang. Hello? Parang hindi nyo sinasabi yun Bagang sinasabi nyo, tumawag ka. Tumawag ako kasi kailangan po ng matrikula ng anak mo. Yan na naman, ang tingin nyo sa akin, pera. Yan ang sa word. Hindi po gandanda yun. Kapatid, sabi mo pa, pati church, may dadamay. Kasi ang dami namin pledge dito. Please naman po, huwag niyong sasabihin sa asawa niyo sa Pilipinas. Please. Dahil marami akong pinupuntahan na ganun po ang word nila. Ang dami daw po, Pastor, ang kanila pong pledge po dun sa church. Kaya nga tinuro ko kahapon about manage po ninyo ng maayos yung pera pong kinikita ninyo. Unahin talaga ang Diyos. And then yung offerings ninyo. Then, para po sa pangailangan. Kaya, God's first, second is your needs, and then grocery ang last. Kung magaling kayo mag-manage na ganon, hindi man kayo mawawalan. And you will be a blessing. Kaya, sabihin ko sa inyo mga kapatid, please lamang po. Kahit parents ninyo, asawa ninyo, huwag niyong sasabihin ng ganon doon. Kasi binabalik nila sa amin. Magbisita namin. Pasensya po, Pastor, wala po kami ngayon maibigay dahil po ang dami daw nilang pong pledge po sa church. And I warn you, ang hirap namin ma-reach ang family niyo pag ganun ang sinasabi niyo sa kanila. Are you with me? Please naman po. Panahon siguro talaga punta ako rito kasi karamihan pong mga members na galing dito is mga doon po sa South and North, Mindanao at sa Kwan. Kaya doon po, marami pong ganun na na-encounter ko. Kaya ang tingin nila sa atin, the free believers is, sabi nila, sila daw nagpapayaman sa church. Parang awa ninyo. Bilang isa pong overseer po, ayoko sana marinig sa parents ninyo, mga tita ninyo naman doon. Ang ganun. Mas magandang sabihin nyo lang sa kanya, don't worry po tita, don't worry po mama. We'll pray to God. God will provide. Hello? Kami po yung kami ang tumatanggap ng word Hindi lang po isa, isang dalawa, hindi lang po 4 lang, ganun ang encounter namin. And then after that, may time na hindi na kami papuntahin dahil po, wala daw silang maipakain. Sabi ko that time, no. Parang awa mo naman, Lord. Huwag sana yun po ang may lagay sa mindset nila. Ang pagpunta namin dito sa kanilang tanan is to reach them, to win them, and to share the word of God. Hindi yung marinig namin, ay anak namin doon, hindi sila nakapagpapadala dahil po ang dami daw nilang pledge po sa church po sa Japan. Honestly speaking, kung ano po yung narinig ko doon, sasabihin ko rin sa inyo, na huwag
na huwag nyo sanang babanggitin ang church tungkol po sa ganito. Are you with me? Pumalakpak pa ngayong talagang gagawa ng ganon. Hindi gagawa ng ganon pala. Okay? So, I go now to the last about sa mga single. Dalawa lang po ang masasabi ko rito. Para sa mga single. 1 Corinthians chapter 7 verse 1. I wrote about it is good for you a man not to marry. Yan lang. Sa mga kwanren, sa mga unmarried, widow, 1 Corinthians chapter 7 verse 9. Anong sabi niya doon? 1 Corinthians chapter 7 verse 8 muna. Anong sabi niya doon? Basahin na ninyo. Now to the unmarried and the widows, I say, it is good. Doon sa verse 1, it is good. Yung creation po ng Lord, when God sees, it is good. Hello? Nung create na po ang tao, create na po ng mundo, it is good. And then, dito rin sa New Testament, it is good. Stay unmarried as I am. Oh, si Paul ang nagsabi doon. Uy. Mayroon na nag-speak in tongues, sabi, hindi riri. Baka mayroon nag-speak in tongues na, siya na ba. Oh, eh, yung narinig yung babae rin, sabi, hindi riri, sabi niya. Kaya kung gano'n na marinig mo, diyan ka na magbersikulo. Okay? So, very important. Pero, tayo mga single, meron namang sinabi dyan. Baka sabi nyo, Pastor, hindi lang dyan. Ituloy mo sa verse 9, baka sabi ninyo. Hindi, ituloy natin. But if they cannot control themselves, okay. Kaya nga, thank God, kung gusto nyo pong manatili na unmarried, kumain kayo ng bunga ng Espiritu Santo. Nandun po yung last, self-control. Hallelujah. Saludo tayo po sa dalawa nating bishop. Yes. Alam mo, medyo, pag nag-istorya si Bishop Rachel about po yung trabaho niya, sinasabi ko sa sarili ko, ang late ng Pilipinas, hindi ko pa maikot. Yes, mula Sambales, down to Luzon, Visayas, Mindanao. Sinasabi ko, Lord, hindi ko pa napunta ng Zamboanga. Hindi ko pa napunta ng Sulu. Kaya sampal sa akin, yung babae po ang ating mahal na bishop. Sabi ko, mas malakas pa ako. Niwala akong iniinda, niwala ako pong maintenance. Kaya ito na ulit ang naging stepping stone ko. And I will make a plans now for this year. Kangkaren po namin. Sabi ko, Lord, nakakahiya na ito. Hindi lang nakakahiya, kundi sabi ko, naririnig ko yung mga itinerary na po niya. Sabi ko, wala pa ako sa kalingkingan. That kind of sacrifice. At alam niyo pong bakit po ganun? Dahil wala siyang iniisip na, o nga. Hello? Wala siyang mag-iisip na, hello darling, nasaan ka? Walang isturbo kasi talaga, totoo yun. Diba? Kaya everywhere, strike everywhere sila. Kaya sabi ko, dapat ito na ang gawin rin natin. 1 Corinthians chapter 7 verse 8 na kayo. Kasi malapit na si Lord. Sabihin na lang ninyo sa ating mahal na bishop, Bishop, sasama ako sa iyo.
O tingnan nyo si Ate Carme. Mas matanda siya pero sumusunod pa rin sa yapak ng kanyang, narinig natin yung armor bearer po ni Bishop. So, sa ating buhay, kayo pong mga, para hindi tayo magkakasala, baka siguro ang pinaglalaban nyo dito is, matanda na ako, pastor. Pag ako'y matanda, sino po ang mag-alaga sa akin? Matanda ka na nga, wala ka rin, hindi ka rin magkaroon ng asawa, anak talaga. Bakit mo ba pilit? Alam, companion, pero ang nakuha mo, yan po yung tinatawag na, lagi sinasabi ni Bishop, tignan naman ninyo, mapangasawa, baka yan po ang uubos ng ipin ninyo. O kaya yan po yung hadlang, asmalo, pos iyak ka, pastor, yung asawa ko, kasalanan mo. So very important, kung kayo na pong bahalang magbalanse. Pero sabi nyo, ituloy mo pastor, sa verse 9, but if they cannot control themselves, kaya nga sabi ko kanina, kakain kayo ng fruit. Di ba yun po yung, kanina ulam natin, ulam tuloy, kinain natin fruits. O, ano pong ibibigay po ng fruits? Yung kinain natin kanina na grapes. Ano pang benefits makuha doon? Vitamin C. How about po yung isa? Strawberry. Vitamin C. O, tingnan nyo, kaya hindi tayo magkakasakit. Kahit marami pong mga klaseng sakit, hindi ka magkasakit dahil mayroon pong prutas na nagbibigay sa iyo ng lakas to fight yung sakit. Ngayon din, kumain ka rin ng bunga po ng Espiritu Santo, tignan mo, hindi mo naisipin pong mag-asawa dahil mayroon ka ng, yung impact po yung kinain natin na self-control, yun po yung impact niya, wala ka nang pakialam. Baka sabi naman ninyo, kung nasabi mo lang yan, pastor, kasi nag-asawa ka. For the sake lang. Hindi namin kayo babawalan mag-asawa, pero tignan pa naman ninyo yung mapangasawa ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, check their background. Hello? O baka sabi niya, i-google ko nga. Check their background. Very important yan. Kasi sa totoo lang, may dalawa akong kinasal ng background ng kanya pong mga pamilya. Grabe. Anong nangyari that time? Naghiwalay sila. Butit hindi sila po nag-apply po ng annulment. Kasi pag nag-apply sila ng annulment, kasama ako doon, damay ako. Bakit? Lahat kasi, pag yung nag-apply ng annulment o divorce, may dadamay yung officiating minister. Kasi doon muna patunayan sa korte na sila ay talagang members mo, pero bakit nilang ginawang ganito? Kaya nang sinasabi ko kanina kay na Brother Polimor. Married and widow, it's good for them to stay unmarried. Pero wala kami magawa. Kung gusto nyo talaga, para hindi kayo po magkasala, ilagay na lang ninyo sa tama. Amen? Ilagay nyo sa tama with the approval of your pastors and with the approval sa mga higher-ups po ninyo, yung pastor ninyo. Kaya mas maganda yung magpaalam din kayo, hindi yung tinatago ninyo. Hindi naman kayo namin binabawalan, ay hindi kayo mapagkasal, pwede magpasal ito, di punta kayo sa amin. Pero, be careful po tayo. Dahil po itong bagay na ganito mga kapatid, marami po tayo dito natatrap. Dahil ang alam natin, minsan ay tama yung ginagawa natin. Very important kayo pong mga single, always seek advice. Yan ang may payo ko sa inyo. Seek advice, guidance, and kung ano po yung sabihin ng pastor ninyo, dapat, yung kilala niya yung sinasabi niya, ay siya ang magja-judge. Sabi niya, magja-judge. Siya ang mag-evaluate. Hindi magja-judge. Siya ang mag-evaluate. Okay, are you sure? Ano lang naman ko nila? Tama ba yung decision mo? Tignan mo muna. But, sabi mo, pag-pray mo with 3 years or 2 years, ganun, 1 year, depende sa kanilang sasabihin. And then, ask God for right direction. At higit sa lahat,
doon po yung sasabihin nila sa inyo, be careful po kayo. Pero, you suffer the consequence. Siyempre, madiirin kayo. Di ba? Pero, kung kunin niyo po sa maayos at maganda, with the blessing of your pastors, masaludo po ako, masaya, pag doon ka sa Pilipinas po. Pero sa totoo lang, okay, thank you very much po sa iyo pong pagkikinig and advice also. Tayo pong may asawa, please naman po, magbago rin tayo. Tulungan rin natin ang kainan ng ating mga asawa. Okay? Alam mo, tama ka, pero mayroon din kailangan ng Lord sa inyo. Very important po yun. Magtulungan po tayo. Wala nang ibang pong magbibigay po ng katatagan ng isang pamilya, kundi po magsuportahan po kayo. Huwag kayo pong tinatawag na, kasi minsan sa pagsasama natin, may puntan kayo, naghihiwalay po kayo eh. Mas maganda, magpaalam ka naman. Pag sinabi mo na, mayroon kang pupuntahan, sabi mo, punta ako ng ganito. Para hindi ngangaw yung asawa mo na, saan ka na ba? Yun na, maghari na po yung wondering. Ay, lagi kong sinasabi, bago kami nagising na kami, after our devotion, sabi ko, punta ako po doon po sa 11th Avenue dahil may pinapakuha sa akin ni Pastor Harold na bakal. O yun, dala-dala ko ang bakal. Para sa mga gamit natin sa area to. So, very important po yung walang mawala sa inyo. Mas panatag ang loob ng iyo pong kinakasama, yung asawa ninyo. Pag marunong po tayo pong magsabi, pupunta po ako sa Jollibee. And then after that, alam niyang misis mo, Jollibee ang pinuntan mo, pero nakita ka pala, nandyan ka sa McDo. Okay? Honest po tayo doon. Let's pray. Father God, we thank you. Alam po namin, Panginoon, na ito pong aral na ito, yes, a simple po na bahagi ng aming pong napakinggan. Pero Lord, pag i-implement po namin sa buhay ng isang mag-asawa, malaki ang impact niya, Panginoon. Makita po namin po yung blessing mo, the peace, the joy in our house, Lord. At higit sa lahat, Lord, alam po namin na establish po namin ngayon ng house, ng home, na nandun na po yung Lord, the acronym of home is humility. Nandun na po yung, oh Lord God, nandun po yung one goal and one vision. Nandun na po yung M, Lord, a good management, Lord God. At nandun yung E, na nandun po yung encouragement. So dun, Lord God, makita po namin na tama yung sinabi ni Joshua that as for me and my house, we will serve the Lord. So Father, ilang mag-asawa, Lord, in-establish po namin ang isa pong tahanan. Tahanan ng punong-puno, Panginoon, ng pagpapakumbaba. Tahanan, Lord God, ng punong-puno, O Diyos, ng isa pong goal namin. Tahanan, Lord God, na mayroong pong isang ama na nagmamanage, O Diyos, para po sa loob ng tahanan, that they are the manager, Lord God, ang ama at ang nanay is the treasurer. And when Father, inside the home, Lord, nandun po yung encouragement. Dahil ito po, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng katatagan at maganda pong, Lord God, na tahanan. Kapag kahit ang anak, kahit po ang asawang lalaki at asawang babae, ay nandun po yung encouragement na maririnig ng bawat isa. Kaya dun, Lord God, mas lalo kaming lalago, mas lalo kami, Lord, mapatibay ang aming pagsasama kapag ang tahanan namin ay ito po, Diyos, ay tahanan mo. Father, we thank you. Bless each one of us. Even, Lord, ang mga singles, O God, dalangin rin namin, Lord God, na hindi sana po sila, Lord God, padalos-dalos sa mga bagay na desisyon po nila. Bagkus, Lord, lagi sana sila, Panginoon, sumasangguni sa iyo. Dahil according to your word, O God, na sa iyo namin po lang at isangguni ang aming mga plano. And according, Lord God, sa iyong salita, at yun po, God, ikaw po ang mag-guide. At hindi po kami, Lord God, sa bandang huli ay magsisisi. Father, we pray that all the singles who are here, Lord God, we pray for the spirit of understanding. We pray, Lord God, the spirit of self-control. And we pray, Lord God, the spirit of Panginoon ng willingness po sila kung ano, Lord God, ang plans mo sa kanila. Dalangin rin namin na ikaw, Diyos, ang mag-take control sa lahat ng kanilang mga decision, sa lahat, O Diyos, ng kanila pong gustong gawin.
Lord, lahat po ito, Diyos, ay nakalantad, Panginoon, sa iyo pong harapan at ikaw na ang magbibigay ng kayusan sa lahat. Father, we thank you, God. Even I pray, bawat pamilya na malayo ang kanilang mga asawa, dalangin po namin, Panginoon, na mula ngayon, O Diyos, magkaroon po ng magandang communication po nila. That even, Lord God, in a cellphone lang sila nag-uusap. Nandun po, Panginoon, yung kanila pong usapan po patungkol sa mga bagay na dapat nilang gawin. Ang plans po nila, ang mga dapat, Lord God, na sikasuin. Kaya dalangin po namin ang spirit of understanding that though God malayo ng bawat isa, but still may establish din, Panginoon, ang tunay na tiwala sa puso ng bawat mag-asawa. Father, we thank you. Bless your word. In the mighty name of Jesus, we ask this and pray. Amen and amen. God bless us all.